This episode may cover sensitive topics like sexual assault, domestic violence, and stalking, which could be triggering. While we recognize the challenges this content may pose, we advise you to prioritize your safety and well-being. The Book of Bad Ideas. Ang una nating kwento ay Simbang Gabi sa Roblox. Alam niyo ba na may simbang gabi sa Roblox? Pero what if may sumpa pala ito? Lagi na lang nagro-Roblox ang bunso naming si Althea, halos araw-araw. Pero bili ni Mommy, sana pag linggo ay magpahinga muna siya at mag-time off sa paglalaro. Pero nung isang Sunday, nakita kong naglalaro siya ng Roblox, kaya nagalit ako at tinawag siya. Pagkuha ko ng tablet niya, nagulat ako at isa pala tong virtual mass. Nakakatuwa at may mga ganito na pala. Sumasabay din ang simbahan sa technology. At ang galing, parang misa talaga. Natawa din ako at may manananggal na kasama sa misa. Nag-sorry naman ako kay Althea dahil napagalitan ko siya kagad. Kaya hinayaan ko na lang tapusin niya ang misa. Ako nga pala si Ashley Villorente, taga Santa Barbara, Iloilo. At ito po ang kwento ko, Ate Nex at Kuya Steve. Noong December 18, niyaya ko naman siya na sumama sa akin magsimbang gabi. Pero sabi nito, sa Roblox na lang daw siya magsisimba. Meron daw kasing nag-post ng bagong game katulad ng sa Roblox Filipino Catholics. Pero ang game na ito ay Roblox Simbang Gabi. Na-curious naman ako kaya nag-decide na lang din ako na hindi na magsimba sa labas at magsimbang gabi na lang sa Roblox kasama ang character ni Althea. Maayos naman ng lahat. Hawig na hawig sa simbang gabi na misa ng isang simbahan. Pero sa kalagitnaan ng misa, bigla nang nag-iba ang nakikita namin. Biglang bumaliktad ang krus at ang pari ay nagsuot ng tela sa ulo niya. Parang isang kambing, may sungay ito. At ang mga sakristan ay biglang naging itim na rin ang suot. Nagsuot din sila ng itim na tela sa ulo nila. Natakot kami ni Althea sa misang ito. Biglang nagsalita rin ng pare sa Roblox pero hindi namin maintindihan. Parang Latin ata ito. Kinuha niya ang chalice pero hindi na wine ang laman nito. Pulang-pula, parang dugo. Hindi ko na kinaya ang nakikita namin kaya pinatay ko ang cellphone ko at tablet ni Althea. Kahit natakot ako, hindi ko muna ito sinabi kay Mommy o kay Kuya. Pinagsabihan ko na lang din si Althea na wag nang laruin ang simbang gabi na game sa Roblox. Kinabukasan, dito na nagsimulang magbago ang lahat. Si Althea, pati ang mga classmates niya na umattend ng simbang gabi ay nagkaroon ng mga sakit. Nagtataas ng lagnat nila. Nabahala ako at naisip kong baka may connection ito sa misa kagabi. Ni-research ko sa internet ang mga ceremony na ginawa ng pare. Dito ko na nalaman ang katotohanan at nahulog ako sa upuan dahil sa takot. Ang misa pala kagabi ay ang tinatawag na Black Mass. Reverse mass ito ng misa at sinasamba ang demonyo. Baka may sumpa ang ginawa ng paring itim nung gabing iyon. Sinumbong ko ito kay Kuya at Mommy. Nagalit sila at nabahala. Halos buong araw na kasing may lagnat si Althea at hindi gumagana ang mga gamot. Parehas din ang nangyari sa mga classmates ni Althea na nagsimba sa Roblox. Pero ang pinagtataka ko, bakit hindi ako nilagnat? Siguro dahil ito sa kwintas kong St. Joseph kaya hindi ako tinablan. Tinawag naman ni Mommy ang albularyo sa lugar namin at matapos mag-orasyon kay Althea, kinumpirma niya na isa nga tong sumpa. Hindi ako naniniwala dati sa digital witchcraft or digital third eye. Pero dahil dito, totoo pala ito. Gumawa naman ng kontralason si Mang Teodoro, ang albularyo. At sa awa ng Diyos, gumaling naman ang mga bata kasama na si Althea. Si Kuya naman ay dumiretso sa NBI Cybercrime para isumbong ito. Nakipag-connect naman ang NBI sa Roblox at na-shutdown na ang game na simbang gabi sa Roblox. Kaya lang, hindi nila na-track down ng mga suspects. Buti na lang naagapan ng lahat. Ewan ko na lang kung nagpatuloy pa ang game na iyon. Malamang, madami pa silang biktima. Kasamaang palad, sabi ng NBI noong December 21, marami silang nakuhang reports ng mga batang namatay. Ito daw ang mga taga-ibang lugar na sumama sa Black Mass at hindi nagawa ng kontralason sa lugar nila. Siyam daw na mga bata ang nasawi dahil sa kakaibang lagnat na ito. Nakakakilabot ang balitang ito.
Matapos nito, pinaalhanan kami ni mommy at kuya na wag basta-basta magtatry ng kung ano-anong game sa Roblox na hindi namin alam. Maganda naman ang ibang games ng Roblox, pero may iilang nakakasama. At ang iba, meron pa palang kasamang sumpa. Ang susunod nating kwento ay exchange gift. What if nag-exchange gift kayo at hindi mo nagustuhan ng nakuha mo? Anong gagawin mo? Ako nga pala si Iza, grade 5 student, taga Cavite. Kaka-exchange gift lang namin last week pero di ko muna binuksan. Inantay ko talaga magpasko bago ko buksan. Alam kong ginagawa niyo din to para mas exciting. Ang nakabunot sa akin ay si Yan. Kaaway ko siya kaya hindi ako masyadong nag-expect na maganda ang gift niya sa akin. Kaya ngayong umaga ng Pasko, binuksan ko na. At tama nga ako, ang pangit ng gift niya sa akin. Isang elf na doll, kaya tinapon ko sa basurahan. Kinagabihan, bigla akong binangungot. Buti nagising ako. Pagtingin ko sa orasan, 3 AM na pala. Nakakatakot, pero mas natakot ako nung lumingon ako. Katabi ko sa kama ang elf na doll. Tanda ko, tinapon ko to. Bakit to nasa tabi ko? Lumabas ako ng bahay, bitbit ang doll at tinapon ito sa aming bakuran. Sumunod na gabi, hindi ako makatulog. Nag-TikTok muna ako. Pagsapit ng 3:00 ng umaga, may narinig akong naglalakad sa labas ng kwarto. Natakot ako pero sumilip ako sa pinto. Laking gulat ko at naglalakad ang elf. Nung nakita niya ako, bigla siyang tumigil at hindi na gumalaw. Nagtalukbong ako ng kumot sa takot at nagdasal ng paulit-ulit hanggang sa mag-umaga na. Inantay kong magising si mommy at sinabi ko sa kanya pero hindi siya naniwala. Dapat daw good girl ako at keep quiet. Gusto ko sana magsumbong kay daddy kaso seaman siya kaya wala siya sa bahay. Pagsapit ulit ng 3 AM, may mga narinig akong kalabog at takol ng aso sa labas. Hindi ko na nilabas dahil natakot ako. Nagising ako kinabukasan sa sigaw ng nanay ko. Natagpuan niyang patay ang aso naming si Scooby. Sabi ni mommy, baka daw yung mga lasing sa kanto. Sabi ko sa kanya, Mommy, yung elf po yan. Gumagalaw siya sa gabi tuwing 3 AM. Hinampas ako ng hanger ni mommy at paulit-ulit na sinabing, be a good girl and just keep quiet. Wala daw katuturan ng mga sinasabi ko. Iyak ako ng iyak after nun. Sinasabi ko naman ang totoo. Kahit hate ko yung elf na doll, niyakap ko dahil sa lungkot at parang niyakap niya din ako. Before we continue, kids, make sure to follow us so that you can get more creepy stories. And Merry Christmas! From us here at Book of Bad Ideas. Happy Holidays, kids! Going back to our story, kinagabihan, hindi na naman ako makatulog. Pero sinunod ko si mommy. Nasa kwarto lang ako at nag-TikTok na lang ulit. Pagsapit ng 3:00, nakita kong gumalaw ang elf na doll at may dala siyang kutsilyo. Sabay lumabas ng kwarto. Narinig kong sumisigaw si mommy, humihingi ng tulong. Pero di ako lumabas ng kwarto. Sinunod ko ang gusto niya. Maya-maya, bumukas ang pinto. Kumagapang papasok ng kwarto si mommy. Duguan siya at madaming saksak. Humihingi ng tulong. Sabi niya bakit di ko daw siya tulungan. Lumapit ako sa kanya at ngumiti. Sabi ko kay mommy, Ma, sinunod ko lang naman ang gusto mo. I kept quiet and di ako lumabas ng kwarto. Just like you said, para good girl ako. Nawalan na ng malay si mommy at lumapit ang elf sa akin. Hinawakan niya ang ulo ko at sinabing, good girl. Ang susunod nating kwento ay paputok at sakal. What if maputukan ka sa kamay at di mo na ito magamit muli? Anong gagawin mo? Ako nga pala si Eunice Libao. Mahilig ako magpaputok tuwing bagong taon. Nagsimula ako sa Watusi at ngayon kahit Goodbye Philippines pa yan, kayang-kaya ko. Malakas kasi ang loob ko. Pero lagi akong pinagsasabihan ng magulang ko na tigilan ko na daw at baka maputukan ako. Hindi ko sila pinapakinggan dahil magaling naman ako magsindi ng paputok.
Kaya ngayong papasok ang 2024, madami akong binili na paputok. At sakto, alas 12 na. Sinindihan ko na. Ang saya? Kaso, sa kasamaang palad, naputokan ang kamay ko. Hindi ko maipaliwanag kung gaano to kasakit. Wala na rin ang mga daliri ko. Nagsitalsikan lahat pero buti na lang at nakita pa ang mga ito ng papa ko. Isa-isa niya itong pinulot at sinugod ako sa ospital. Ang daming mga batang katulad ko na naputukan kaya may pila pa. Sinubukan naman ng mga doktor na ibalik ang mga daliri ko pero hindi na nagawa ng paraan. Kaya ngayong bagong taon, wala na akong kaliwang kamay. Kaliwete pa naman ako. Pinagtatawanan ako sa school at isa na lang ang kamay ko. Masakit na mawalan ka ng isang kamay at mas masakit na lokohin ka dahil sa kapansanan mo. Ilang buwan din ang lumipas, pero di pa rin ako sanay na nag-iisa na lang ang kamay ko. Hanggang isang araw, may nakita akong video sa TikTok. Kaya daw palitan ang mga parte ng katawan ng tao gamit ang bahagi ng katawan ng mga patay. Sabihin lang daw ang isang dasal. Nakakatakot naman to. Parang sa demonyo. Napaisip din ako kung totoo kaya ito. Ilang araw ko pinanood ang video. Alam kong hindi ito ang tamang paraan, pero gusto ko talagang maibalik ang aking nawawalang kamay. Kaya sinunod ko ang nasa video. Isang gabi, tumakas ako sa bahay. Dala ang isang pala at lagari. Pumunta ako sa sementeryo. Pumili ako ng isang puntod na kalilibing lang at nagsimulang maghukay. Nakakapagod at nakakadiri. Pero sa wakas ay may nakuha kong isang bangkay at nilagari ang kaliwang kamay nito. Kaso malaki pala para sa akin. Ang kailangan kong bangkay ay yung sa bata o di kaya taong maliit ang kamay. Buong gabi akong naghanap at naghukay. At after 5 tries, nakakita ako ng sakto sa kamay ko. Madaling araw na. Ito ang puntod ni Susie Pasiana. Kung sino man siya, thank you sa kanya. Dinikit ko ang kamay niya sa braso ko at sinumulan ko na ang dasal. Pero walang nangyayari. Malapit nang magbukang liwayway kaya umuwi na ako. Naloko na naman ako sa TikTok na video. Hindi pala totoo to. O baka yun ang akala ko. Before we continue kids, siguraduhin naka-follow na kayo sa amin here on Book of Bad Ideas. Hit that follow button para updated ka sa mga new twisted stories namin. Going back to our story. Hindi ako pumasok sa school at nagdahilan na lang na may sakit ako. Nilock ko ang pinto at buong araw akong natulog. Pagising ko, laking gulat ko at gumagalaw na ang kamay ng bangkay. Tinawag ko si mommy at daddy. Nagulat sila. Tinanong nila, paano to nangyari? Sabi ko, nagdasal lang ako, pero hindi sila naniwala. Imposible daw na tubuan ako ng kamay. Gusto pa nila akong tanungin pero may mga pulis na dumating sa kapitbahay namin. Isang karumal-dumal na krimen daw ang nangyari. Namatay daw si Aling Catherine. Sinaksak daw ito. Pati daw ang alagang pusa nito, sinakal. Nakakatakot na merong ganitong krimen sa amin. Sabi rin ng isang pulis, may nakawan daw ng mga bangkay sa sementeryo. Napayuko ako sa suot kong damit. Putikan pa pala ako. Nako. Agad akong umalis at bumalik sa kwarto ko. Naligo ako para matanggal ang ebidensya. Kinabukasan, nagulat ang mga classmates ko at may kamay na ako ulit. Sinabi ko na lang na nagpa-surgery ako. Inabangan ko din after class yung mga nang-asar sa akin at sinampal ko sila at sinabunutan gamit ang bago kong kamay. What a beautiful day! Sabay umuwi na ako. Kinabukasan, pagpasok ko sa school, wala ang mga sinampal ko kahapon. Biglang sinabi ng teacher ko na namatay daw sa sakalang 3 batang ito kagabi. Baka same serial killer daw na pumatay kay Aling Catherine. Pareho daw kasi ang modus, sakal. Nako, hindi naman ako yun, diba? Sampal lang naman ang ginawa ko, hindi sakal. Pag uwi ko sa bahay, kukwento ko sana kay mommy at daddy ang nangyari. Pero galit nila akong hinarap. Nakita daw nila sa CCTV na ako ang pumatay kay Aling Catherine. Buti di pa nila binibigay sa pulis. Ginawa ko raw ito habang nagsisleepwalk. Pero di nila maintindihan kung bakit ko ito ginawa at paanong nagkaroon ako ng bagong kamay. Inamin ko na sa kanila ang nangyari.
Sabi ni Daddy, kilala ko yan si Susie Pasiana. Yan yung may sira sa ulo at pinatay ang buong pamilya niya. Baka sinasapian daw ako ng espiritu ni Susie. Kumuha ng itak si Daddy at puputulin niya daw ang kamay ko. Tama nga sigurong tanggalin ang kamay na ito kung masama naman ang mga kinalalabasan. Pero gusto ko talagang mamuhay ng 2 kamay. Tumakbo ko at lumayas at tulog ako sa park. Binalikan ko ang lahat ng nangyari. Mali talaga. Nagsimula ito sa paputok at ngayon kung ano-anong kababalaghan na ang nangyayari. Kung nakinig lang ako sa mga magulang ko nung umpisa pa lang, di sana ganito. Bukas, babalik din ako kagad sa bahay at puputulin na ang kamay na to. Kinabukasan, umuwi na ako sa amin pero may mga pulis na sa loob ng aming bahay. Pagpasok ko, nakabulagta na ang mga bangkay ni Mommy at Daddy. Sabi ng mga pulis, namatay daw sila sa sakal. Lumuhod ako sa tabi ng mga labi nila at umiyak. Ako ang may kasalanan ng lahat ng ito. Dapat talaga nakinig ako sa kanila. Buhay pa sana sila. Pero kahit malungkot ang nangyari, may bumulong sa tenga ko. Diba, kahit ganyan, at least may kamay ka pa rin. Ang susunod nating kwento ay Evil Santa. What if alam ni Santa na masama ka? Anong gagawin mo? Ako nga pala si Police Inspector Mary Grace Encontro. Ilang taon ko nang iniimbestigahan ang Santa serial killer, pero hindi ko siya mahuli-huli. Oo, hindi mabait ang Santa na to. Meron siyang listahan kung sino ang mabait at masama. Ang modus niya, pinaparusahan niya ang masama. Nikidnap niya ang mga ito at hindi na nakikitang muli. Kaya mag-ingat ka sa gabi ng Pasko. Hindi namin alam kung anong ginagawa niya sa mga batang nawawala. Pero sa dami ng mga batang nakikita mo na lang na bangkay, baka ito na ang mga yon. May pattern din ang kanyang modus. Ang tina-target niya ay mga grade 4 students dito sa Rizal. Pero paano niya nalalaman kung masama ang bata? Tinitingnan niya ang record sa school at dun niya nakukuha ang information lalo na kung bully ito. Bakit niya kaya ito ginagawa? Actually, sa aking pag-iimbestiga, na-identify na namin ang suspect na nasa most wanted list. Ang pangalan niya ay Lian Masangkay. Ang anak niya na si Erin ay dating grade 4 student. Sa kasamaang palad, hindi kinaya ni Erin ng online bullying. Dito nagsimula ang paghihiganti ng Evil Santa. Kinukuha niya ang mga grade 4 students kahit hindi ang mga ito ang may kagagawan sa pagkawala ni Erin. Dati din siyang militar kaya magaling din siyang makaiwas sa mga pulis na katulad ko. Nung isang gabi, laking gulat ko at sumuko din sa akin ang Evil Santa. Pero bago ito sumuko sa police station, nag-TikTok live muna siya. Before we continue with the story, kids, don't forget to follow us para mas madami kang mapanood na twisted stories. Now going back to our story. Nag-TikTok live si Evil Santa. May minasakir siya na mag-asawa sa may San Jose, Rodriguez, Rizal habang naka-live. Ang biktima niya ay si Mrs. Sara Barredo at ang kanyang mister na si Lucas Barredo. Kahindik-hindik ang mga nakita ng mga tao sa live na napanood nila. Tig 200 na saksak ang tinamo ng mag-asawa. Sobra ang galit niya sa mga ito. Hindi daw siya pumapatay ng mga magulang pero mas hayop pa daw sa kanya ang ginawa ng mag-asawang ito. Napag-alaman daw ni Mrs. Sara Barredo kung sino ang Evil Santa. Sa halip na pumunta ito sa pulis para isumbong ang kinaroroonan ng Evil Santa, iniwan ng mag-asawa ang kanilang anak na si Myrta na isang disabled sa harap ng bahay niya at umalis ang mga ito. Iniwan ng mag-asawa si Myrta dahil gusto nilang takasan ang responsibilidad nila bilang magulang, kaya nagpasya silang ialay ito sa Evil Santa. After all, pumapatay naman talaga si Evil Santa, hindi ba? Pero hindi ito ang ginawa ng Evil Santa. Galit na galit siya sa mag-asawa at sila ang pinatay nito. Mas masakol pa daw ang mga ito kaysa sa mga pinagagawa niya. Kahit inamin niya ang lahat ng ito sa akin, may isang tanong pa din ako kay Evil Santa. Sabi ko sa kanya, nasaan na ang mga batang kinidnap mo?
Ang sagot niya lang sa akin, Merry Christmas. Ang susunod nating kwento ay aswangan sa Medianoche. What if may aswangang naganap sa bahay nyo? Ano ang gagawin mo? Ako nga pala si Steve ng Book of Bad Ideas. At ang nakakatakot nating storya ngayong gabi ay tungkol sa pamilya Palarca. Medyo masela ng istoryang ito kaya pasintabi na lang. Magandang gabi po Ate Nix at Kuya Steve. Ako po si Eman Palarca. 13 years old at taga-barangay Castellano, San Leonardo, Nueva Ecija. Biggest fan niyo po ako. Sana po manotice niyo. Gusto ko lang sana ibahagi ang nangyari sa amin nung New Year's Eve. Martes ng gabi, bisperas ito ng New Year. Excited na kami sa pagsapit ng 2025. Siyempre, inabangan ko ang paputok ni Tatay Conrad ko. Pati na din ang mga paputok ng kapitbahay namin. Excited din ako sa Medianoche namin. Simple lang naman ito, hindi katulad sa iba. Fried chicken at spaghetti ni Nanay Bernadette ko. Ayos na ako dito. Ngunit pagkatapos ng Medianoche, sila nanay at tatay, inimbitahan ang mga kapitbahay sa isang inuman sa labas ng bahay habang inaantay ang pagsapit ng alas 12. Kasama na dito ang mag-asawang Arlene at Efren, kumare ni nanay. Madami din silang nainom nung gabing yun. Kaya pagsapit ng New Year, lasing na lasing silang lahat. Buti nga maayos pa ang paputok ni tatay ko. Natatakot ako at baka maputukan siya. Pero nairaos din ni tatay. Nang matapos ang kasiyahan, natulog na kaming lahat. Kinabukasan, New Year ng umaga, narinig namin si nanay sumisigaw sa kanyang kwarto. Agad namin itong pinuntahan. Nagulat kami at si Mang Efren ay nakaubad na lumabas ng kwarto. Nagtaka kaming lahat sa nangyari. Agad naming ginising si tatay na nasa sala, natutulog. Dito na ikinuwento ni Nanay Bernadette ko ang nangyari. Sa sobrang kalasingan daw nung gabi, dumiretso na si nanay sa kanyang kwarto para matulog. Pero hindi niya namalayan may tumabi sa kanyang isang lalaki. Kala ni nanay, si Tatay Conrad lang daw ito. Kaya nagsiping silang dalawa. Pagkagising na lang daw niya nalaman na hindi pala ito si tatay. Ganon din daw ang akala ni Mang Efren. Kala niya, bahay niya ang inuwian niya at asawa niya daw ang kasiping niya. Maling akala lang daw ang lahat. Nagalit si tatay at tumawag ng mga pulis. Ipinakulong niya si Mang Efren kahit na humihingi ng dispensa si Mang Efren. Maling akala lang daw talaga ang lahat. Sobrang kalasingan lang daw. Pero tinuloy pa rin ni tatay ang kaso at himas rehas na ngayon si Mang Efren. Kala namin dito na nagtapos ang kaguluhang ito. Pero kinagabihan, napatay daw ng isang bilanggo si Mang Efren sa city jail. Sinaksak daw ito ng isang ice pick at hindi na umabot pa sa ospital. Nung nabalitaan namin ito, bulong ni tatay sa akin. Hindi daw siya naniniwala na lasing si Mang Efren. Sadya daw inaswang ni Mang Efren si Nanay Bernadette ko. Kaya kinontak ni tatay ang isang inmate na kakilala niya sa city jail at inutusan niyang patayin si Mang Efren. Natakot ako sa sinabi ni tatay. Nababaliw na ba siya? Ganon pa man, natulog na lang ako. Ngunit pagsapit ng Huwebes ng umaga, January 2, nagulat ako sa isang sigaw. Galing ito kay Nanay Bernadette ko. Nakita ko siyang naliligo sa sarili niyang dugo sa sala at humihingi ng tulong sa akin. Si tatay naman ay nakatayo at may hawak na martilyo. Pinukpok niya ata si nanay. Natakot ako at hindi makagalaw. Lumapit naman sa akin si tatay at pinulong niya sa akin. Hindi raw siya naniniwala kay nanay nung may nangyari sa kanila ni Mang Efren. Parehas daw silang maling akala? Hindi siya tanga. Sadyang may nangyayaring kababalaghan sa dalawang ito. Kala ko naman, isusunod na ako ni tatay. Pero buti na lang, dumating ang mga tanod at hinuli si tatay. Ikinulong siya sa city jail. Ngayon ay nasa pangangalaga na ako ng DSWD. Kasama ko ibang batang katulad ko na walang nanay at tatay. Ang saya ng aking bagong taon, no? Bagong taon, bagong buhay. Wala na ang aking nanay at tatay.
Alam ko sa aking murang edad, hindi ko maintindihan ang lahat ng nangyaring ito. Hindi ko alam kung nabuwang na si tatay ko o baka naman sinapian siya ng isang demonyo sa bahay. Pero lagi ko pa rin naririnig ang mga sinabi sa akin ni tatay bago siya makulong. Ang huli nating kwento ay ang huling regalo ni Ninong. What if hindi mo nagustuhan ang regalo ng ninong mo? Anong gagawin mo? Ako nga pala si Nix ng Book of Bad Ideas. Kung mahilig ka sa twisted stories, follow ka na. Ang madilim nating storya ngayong gabi ay galing kay Lori. Magandang gabi po Ate Nix at Kuya Steve. Alam kong marami kayong story requests. Pero sana ako munang unahin nyo kasi emergency po ito. Hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko. Ako nga pala si Lori Zabrilin, taga San Mariano, Isabela. Aka 18 years old ko lang noong December 30. At nung araw na yon, binigyan ako ng isang regalo ni Ninong Danilo. Kaso, hindi ko to nagustuhan. Mabait itong si Ninong Danilo ko. Ever since namatay si Papa nung 6 years old pa lang ako, parang siya na ang naging tatay ko. Lagi niya akong binibisita sa bahay at pinapasyal. Siya din ang nagbabayad ng tuition ko. Magkumpare daw kasi sila ni Papa. Binilin daw ako bago ito mamatay. Kaya sobrang bait niya sa akin. Tuwang-tuwa naman si mama ko dahil hindi siya gaano nahihirapan, lalo na sa tuition. Lagi din akong binibigyan ng regalo ni Ninong Danilo ko tuwing Pasko at birthday ko. Magagara at mamahalin palagi. Pero this time, hindi ko alam kung bakit ito ang binigay niya sa akin. Natakot ako. Isang lumang 45 na baril at may kasamang sulat. Pang self-defense ba ito dahil nasa tamang edad na ako? Kaya binasa ko ang laman ng sulat. Sabi ni Ninong, ngayong nasa tamang edad na raw ako, dapat ko daw malaman ang sikreto ng tatay ko. Ang tatay ko raw ay isang notorious na hold-upper nung araw. Magaling daw itong mang-hold-up at hindi mahuli-huli. Pero si Ninong ko ay magaling na pulis investigador at natuntun niya si Papa. Nagkaputukan sila at maraming tamang tinamo ang Papa ko. Sa huling hininga ni Papa, binili niya sa Ninong na alagaan daw ako. Kahit hindi sila magkakilala, nag-promise si Ninong na gagawin niya ito. Kaya hindi pala talaga sila magkumpare. At ngayon daw na alam ko na ang sikreto niya, handa daw siya sa ganti ko. Ilang taon na raw niyang pasan ito. At araw-araw siyang hindi pinapatulog ng kanyang konsensya. Ito daw ang baril ni Papa. Handa na siyang mamatay sa baril na ito. Sunduin ko lang daw siya at dalhin sa liblib na lugar para walang makaalam. Tinanong ko si Mama kung totoo ba ito. Inamin naman ito sa akin ni Mama. Nagalit din ako sa kanya at bakit niya sinikreto na hold-upper pala si Papa. Kahit ano naman siya, tatanggapin ko pa rin dahil tatay ko yon. Ngayon, hindi ko tuloy alam kung anong gagawin ko. Pero naisip ko, kahit mabait si Ninong sa akin, siya pa rin ang tumapos sa buhay ni Papa. Sa tingin nyo, dapat ko bang ipaghiganti si Papa o hindi?